1 Kings chapter 11. Sumuway si Solomon sa Diyos. Na-in-love si King Solomon sa maraming dayuhang babae. Bukod sa anak ng hari ng Egypt, nag-asawa siya ng mga Hittites at mga taga-Moab, Ammon, Edom at Sidon. Ito yung mga bansang sinasabi ni Lord nung winarningan niya ang mga Israelites na hindi niyo pwedeng mapangasawa ang mga taong ito dahil siguradong ilalayo nila ang puso niyo para mag-serve sa mga Diyos nila. Pero matindi ang pagkaka-in-love ni Solomon sa kanila. Meron siyang 700 na asawa, mga prinsesa. Meron din siyang 300 na asawang lingkod. Nilayo nila ang puso ni Solomon sa Diyos. Kaya pagtanda niya, nalid na siyang mag-worship sa ibang mga Diyos ng mga asawa niya. Hindi siya naging tapat kay Lord na Diyos niya. Hindi siya kagaya ng tatay niyang si David. Winorship ni Solomon si Astarte na Diyosa ng mga taga-Sidon at si Molech ang nakakadiring Diyos ng mga taga-Ammon. Masama sa paningin ni Lord ang mga ginawa ni Solomon. Hindi siya naging loyal kay Lord. Hindi siya kagaya ng tatay niyang si David. Tapos, sa isang bundok sa east ng Jerusalem, nagpatayo si Solomon ng lugar kung saan sinasamba si Chemosh, ang nakakadiring Diyos ng Moab. Nagpatayo rin siya doon ng sambahan para kay Molech, ang nakakadiring Diyos ng mga taga-Ammon. Ganon din ang ginawa niya para sa mga Diyos ng iba pa niyang mga asawang dayuhan. Nagsusunog sila ng insenso at nag-o-offer sa kanilang mga Diyos. Nagalit si Lord kay Solomon dahil lumayo siya kay Lord, ang Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya ng 2 beses para pagbawalan siyang sumamba sa ibang mga Diyos. Pero hindi sumunod si Solomon sa utos ni Lord. Kaya sabi ni Lord kay Solomon, "Dahil di ka sumunod sa kasunduan natin at sinuway mo ang mga instructions na binigay ko sa iyo, siguradong tatanggalin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko ito sa isa sa mga officials mo. Pero alang-alang sa tatay mong si David, di ko ito gagawin habang nabubuhay ka. Pero pag anak mo na ang naghahari, tatanggalin ko ito sa kamay niya. Hindi naman buong kaharian ang tatanggalin ko. Ibibigay ko ang isang tribe sa anak mo, alang-alang kay David na servant ko, at alang-alang sa Jerusalem na pinili ko." Ang mga kaaway ni Solomon. At nagpadala nga si Lord ng kakalaban kay Solomon, si Hadad na taga-Edom mula sa lahi ng mga hari ng Edom. Bago pa ang lahat ng ito, nung nakipaglaban si David sa Edom, pumunta doon si Joab na commander ng army para ilibing ang mga patay. Nagstay sila doon ng 6 months kasama ng army ng Israel hanggang sa napatay nila ang lahat ng lalaki sa Edom. Bata pa si Hadad nung time na yon, pero nakatakas siya papuntang Egypt kasama ng ilang taga-Edom na officials ng tatay niya. Nakarating sila sa Midian, tapos pumunta sila sa Paran, kung saan may ibang mga lalaking sumama sa kanila. Sama-sama silang dumating sa Egypt at pumunta sa hari nito. Binigyan si Hadad ng hari ng Egypt ng matitirhan, rasyon ng pagkain at lupain. Natuwa ang hari ng Egypt kay Hadad, kaya pinakasal niya ito sa sister-in-law niya, yung kapatid ng asawa niyang si Queen Tapenes. Nagkaroon si Hadad ng anak na lalaki sa kapatid ni Tapenes. Genubath ang pinangalan sa bata at pinalaki siya ng reyna sa palasyo kasama ng iba pang mga anak ng hari ng Egypt. Nung mapalitaan ni Hadad sa Egypt na namatay na si David at si Joab na commander ng army ay patay na rin, sinabi ni Hadad sa hari ng Egypt, "Payagan niyo akong bumalik sa sarili kong bayan." Sinagot siya ng hari, "Kulang pa ba ang pinibigay ko sa iyo kaya gusto mo nang bumalik sa sarili mong bayan?" "Walang kulang sa akin. Gusto ko lang umuwi," sagot ni Hadad. Isa pang kalaban ang pinadala ng Diyos kay Solomon, si Rezon, anak ni Eliada.
tumakas siya sa master niyang si King Hadadezer ng Zobah. Nag-gather ng mga tauhan si Rezon at naging leader siya ng mga tulisan. Nangyari ito nung time na tinalo ni David si Hadadezer. Nagpunta at nanirahan sina Rezon sa Damascus kung saan ginawa siyang hari ng mga tauhan niya. Kalaban siya ng Israel sa buong panahon ng paghahari ni Solomon at nagdala siya ng gulo gaya ni Hadad. Galit na galit si Rezon sa Israel at naghari siya sa Syria. Ang promise ng Diyos kay Jeroboam. Kinalaban din si Solomon ng official niyang si Jeroboam, anak ni Nebat. Mula siya sa tribe ng Ephraim sa Zereda. Nanay niya si Zeruah na isang biyuda. Ito ang kwento kung bakit niya kinalaban ang hari. Pinagawa ni Solomon ang milyo sa east side ng Jerusalem at inayos ang mga pader ng city ng tatay niyang si David. Mahusay at bata pa si Jeroboam at nung nakita ni Solomon kung gaano ito kasipag, ginawa niyang in charge si Jeroboam sa lahat ng trabahador mula sa mga tribes ng Ephraim at Manase. Isang araw, umalis ng Jerusalem si Jeroboam. Nakasalubong niya sa daan si Ahijah, isang prophet na taga Shilo. Bago ang suot na damit ni Ahijah at silang dalawa lang ang nandun sa lugar na malayo sa tinitirhan ng mga tao. Hinubad ni Ahijah ang suot niyang bagong damit at pinunit ito sa 12 na piraso. Sabi niya kay Jeroboam, "Kumuha ka ng 10 piraso kasi sabi ni Lord, ang Diyos ng Israel, tingnan mo, malapit ko nang tanggalin sa kamay ni Solomon ang kaharian at ibibigay ko sa iyo ang 10 tribes. Maiiwan kay Solomon ang isang tribe, alang-alang sa servant kong si David at alang-alang sa Jerusalem ang city na pinili ko mula sa lahat ng tribes ng Israel. Gagawin ko ito dahil tinalikuran ako ni Solomon at nag-worship siya kay Astarte na diyosa ng mga taga-Sidon, kay Chemosh na diyos ng Moab, at kay Molech na diyos ng mga taga-Amon. Sinuway niya ako, di niya ginawa ang tama sa paningin ko, at di niya sinunod ang mga instructions at rules ko. Hindi siya kagaya ng tatay niyang si David, pero di ko kukunin ang buong kaharian. Papayagan ko pa rin siyang maghari habang nabubuhay siya. Gagawin ko yun alang-alang sa servant kong si David na pinili ko at sumunod sa mga utos at instructions ko. Kukunin ko ang kaharian mula sa anak ni Solomon at ibibigay sa iyo ang 10 tribes. Mag-iiwan ako ng isang tribe sa anak ni Solomon para laging may mula sa lahi ng servant kong si David na maghari sa Jerusalem, ang lugar na pinili ko kung saan ako i-worship. At ikaw, Jeroboam, gagawin kitang hari. Maghahari ka sa mga teritoryong gusto mo. Ikaw ang magiging hari ng Israel. Sundin mo ang lahat ng utos ko. Mamuhay ayon sa gusto ko at gawin ang tama sa paningin ko. Sundin mo ang mga instructions at utos ko, gaya ng ginawa ni David na servant ko. Pag ginawa mo ang lahat ng ito, sasamahan kita. Itatatag ko ang paghahari ng lahi mo, gaya ng ginawa ko para kay David. Ibibigay ko ang Israel sa iyo. Paparusahan ko ang lahi ni David dahil sa kasalanang ito ni Solomon, pero di forever. Kaya binalak ni Solomon na patayin si Jeroboam. Pero nakatakas si Jeroboam papunta kay King Shishak ng Egypt at doon nagstay hanggang sa namatay si Solomon. Ang pagkamatay ni Solomon. Lahat ng iba pang nangyari kay Solomon at ang mga ginawa niya, pati na rin ang mga karunungan niya ay nakasulat sa ang history ni Solomon. 40 years naghari si Solomon sa buong Israel sa Jerusalem. Namatay siya at nilibing sa city ng tatay niyang si David. Ang anak niyang si Rehoboam ang pumalit sa kanya
bilang hari.